So maayong gabi sa inyo tanan mga kaigsuonan, lalo na sa atong unod, lalo na sa atong buhay na Dios ng atong ginaalagaran karon sa gabi. So in behalf, nandito po tayo naka sa ulog o devotion karon gabi. Makampa na kita. O Ginoon, labing gamhanan sa tanan. Salamat sa sa kagabion na ginhatag mo sa akon na kaurason na ikaw ang proteksyon sa akong kinabuhi dito sa mundo na ito, Panginoon. Kaya ipapre ko, ipagdasal ko ang lahat ng mga tao na sana po magbagong buhay na sila, Lord, na ikaw ang proteksyon sa ilang kinabuhi, na ikaw ang Diyos ng karapat-dapat at kahadlok kanila. Kaya behind me, to God be the glory. Amen. So, diri po sa makikita nato diri po sa Mateo 4 verse 1 hanggang 2. Pagkatapos nito, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Siya ay 40 araw at 40 gabing nag-ayuno sapagkat nagutom siya. Kung nagaampo kita, may isang masamang elemento na gusto niya kita tintalon. Alam ba sa pagsimba naton mga kapatid, o sa pagsimba nato mga kaigsuonan, kung hugot sa atong kasing-kasing sa pagsimba, kailangan isa puso naton at wala ng iba. Kung kita nagaloya-loya, kung sa kanta pa, ayaw kang paglaloya, baka maalkansi. Kung kita nagaloya sa pagsimba, wala na kita nagasimba sa adlaw ng Domingo o Sabado. Wala na, paling-paling na. Nalipay na si Satanas. Malipay si Satanas kung siya nakatigom sa isad ka membro sa mga alagad ni Kristo. Kung kita nakapadayon sa pagkasala, si Lucifer gihapon amo giyas sa aton sa kadautan o kasamaan. Diri sa 2, siya'y ay 40 araw at 40 gabing nag-ayuno. Pagkatapos ay nagutom siya. Kung kita nagagutom, ibaliwala nato ang gutom. Kailangan nato pag-ayuno para sa Ginoo. Nag-ayuno kita aron kita magmalig-on sa pagtuod naton na kita mga pananampalataya. Ipakita nato sa Dios na tapat kita sa iya. Kaya ginagitawag kay nag-ayuno. Daghan pagtintal sa aton. Maraming pagtintal sa atin. Unano kita na pirmi kita nag-ayuno. Pirmi kita igwasan problema. Kita karon ginahusgahan kita isang tao. Nabintangan niya tayo na walang katotohanan. Hindi dapat tayo magbintang na walang katotohanan. Kita mismo nakasaksi. Kita mismo naghihimo sa itong sadiri kung nagawa ba o mali. Dapat hindi tayo manghusga.
Kailangan pag-ayuno naton, iyampo nato siya aron magbagong buhay. Aron mabago iyang isip, nasala pala iyang ginahimo. Kung kita mga kaigsuonan, kunawaraan kita sa kwarta, dili nato ibintang sa atong kauban. Siyempre kung nahulog man or nakatago man, bawal kita magbutang-butang sa sikit tao na walang katotohanan, na walang ebidensya. Yan ang pagtintal sa akon karon la kasto kahapon karon. Masakit sa akong kasing-kasing at nahiya ako sa mga tao na sinasabi niya. Lahat nag-driver saya ipakulang. Di ba mga kaigsuonan? Masakit sa atin yan. Okay, padayon. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, pag-utos mo ang mga batong ito maging tinapay. Nagsabat si Jesus, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kita ng mga tao, hindi tayo na nabubuhay sa tinapay lamang. At nabubuhay tayo sa salita ng Diyos sa pulong niya. Kita ng mga tao na baliwala lang ang atong pagsimba lang. Nagsimba ta, tama nakasimba kita, nagpamati kita sa pulong sa Ginoo. Pero sa ginahimo karon sa mga batanon, sa gihimo sa mga henerasyon. Tama ba yan? Ang pagsamba, nagdala ng cellphone sa sulod na simbahan at mag-email. Tama ba yan mga kapatid? Kung tayong lahat, kung ako lang, nagasimba ko, nagadara kong cellphone pero gamit sa simbahan. Dili maka-email, dili maka-Facebook. Kung mag-Facebook man kita o maka-email may oras. Dili sa simbahan habang nagawali ang elder, pastor o uban pa. Naga-cellphone. Paano kita maging isang tinapay? Halimbawa, paano na kita na tao? Paano kita na makikinig sa salita niya? Paano nato sila mabatian ang salita ng Diyos na galing sa pastor o sa maestro o sa padi man o iban pa na magwawali. Sige lang kita cellphone. Ayan, isa na yan ang pagtintal sa aton ni Satanas. Ang mga batanon karon sa ubang sekta maliban sa SDA na otro man, mga kagwang, dili sila kasabot istoryahan na bawal mag-email nasa sulod sa balay, sulod sa balay sa Ginoo. Bawal mag-email pag oras nagawali ang pastor. Bawal ang email pag once nagasimba at nakapokus sa pagseryoso. Pwede lang mag-email pag sa gawas. Pag human na simba, pwede na sa balay. Nung ka sa simbahan ka sa balay ng Diyos, imong giintrahan sa karumihan. Isipon naton kung kita lang nakasunod at wala nang iba. Salamat sa kagabion, sa kaorasyon. Sa kaorasyon na to pa, Lord, na sana po ang tanan magagabay sa imo. O Ginoo, salamat sa imo. Sana ipagpray ko sa iyo
na meron na sigarino nahika pa yung isip kag ang kasing-kasing na magbag-o siya bawa dili sa bagay manghusga sa isip ka tao na walang katotohanan at walang ebidensya. Kaya Panginoon, parusahan mo siya. Ayaw siya palakawa. Kaya dahil nahimo sa nagawang kasalanan sa iyo o sa amin na mga tao. kaya ibig kaya Panginoon, ada ko yan na nagadebosyon. At salamat. Salamat sa inyo, Diyos. Gina-invite po kamo sa pagsimba sa Sabado or sa Domingo kay Sabado simba nako. Pwede kita mag-worship sa Domingo kay dahil mismo ang Diyos nagahulat sa inyo kung paano ka mo magasulod sa Kanya. So, to God be the glory. Amen.